Hapon na nang tumambay si Bernard sa tabing dagat para magpahangin. Katatapos lang niyang kumain kaya dito na muna siya. Napakunot ng kanyang noo nang mapansin niya ang bulto ng katawan na palutang-lutang sa baybayin. Lumusong siya sa dagat upang puntahan ito at nakita niyang isang dalaga. Halatang mayaman dahil sa kutis nitong malaporselana. Di naman niya ang leeg nito at pulsuhan. Nakahinga naman ng maluwag si Bernard dahil buhay pa ito. Kinarga niya ito papasok sa bahay niya at pinahiga sa kanyang higaan. Naghanap siya ng maayos niyang damit saka binihisan ang babae. Pinipilit niyang umiwas para hindi niya makita ang buong katawan nito. Ayaw naman niyang maging manyakis. May diferensya sa mata si Bernard kaya hindi siya makakakita ng maayos pero sa pagkakataong ito ay sobrang maliwanag ang kagandahang taglay ng babae. Di naman ni Bernard ang tiyan ng babae para malaman niya kung nakainom ba ng tubig o wala. Sinubukan naman niyang i-push ang dibdib nito para magising at hinipan din niya ang ilong nito para mabigyan ng hangin. Bandang gabi ay laking pasasalamat ni Bernard nang magising ang babae pero nang lapitan niya ito para kausapin ay biglang sumuksok sa dingding. Bigla yatang natakot sa kanya. "Nasaan ako? Sino ka?" Napabuntong hininga si Bernard. Ako si Bernard. At andito ka ngayon sa bahay ko. Nakita kasi kita kanina na palutang-lutang dyan sa baybayin. Saan ka nga pala galing? Bakit napadpad ka rito? Tinitigan lang siya ng babae. "Wala akong sasabihin sa'yo. At pwede ba? Umalis ka sa harapan ko." Napangiwi na lang si Bernard na umalis sa harapan ng babae. Bandang gabi ay hindi kumain ng babae kahit anong tawag niya rito. Kaya wala siyang choice kundi hayaan niya ito basta sinabihan niya kung nagugutom ay pumasok lang ng kusina para kumain. Sa mga sumunod na araw, kinupkop ni Bernard si Beverly pansamantala dahil hindi pa alam ng lalaki kung saan ito galing. Hindi kasi nito makakausap ng matinong dalaga dahil palagi itong galit at nakasigaw. Kaya ang ginawa niya ay dumistansya na lang at huwag istorbohin ang babae. Sa kabilang banda, si Beverly ay nagdadabog sa loob ng kwarto. Kanina pa siya nagugutom at ang nagpapainis sa kanya ay ang suot niyang damit at pajama na sobrang kate. Hindi yata nilabhan, basta na lang ibinigay sa kanya. Gustong-gusto na niyang umuwi sa kanila pero hindi niya alam kung paano. Kahit gustuhin man niya na humingi ng tulong kay Bernard ay hindi naman siya matutulungan ng lalaki dahil mahirap pa sa daga. Kahit nga kumot ay luma, pati mga damit ay walang bago, lalo pa na wala itong budget para magamot ang isa nitong mata. Napahinga na lang ng malalim si Beverly nang maisip na may karma pala na kapag matigas ang ulo, kaya siya nakarating dito ay inanod siya ng baha kasi pinipilit niyang sumama sa mga kaibigan niya para mag-outing kahit may bagyo. Kakain na, misungit. Nagpang-abot ang kilay ni Beverly dahil hindi niya kinaya ang kakulitan ng lalaki. "Hindi ako kakain. Tsaka, Beverly ang pangalan ko." Okay, Beverly. Kumain ka na dahil ayaw kong dito ka bumaho dahil namatay ka sa gutom. Sumimangot si Beverly dahil sa sinabi ni Bernard. "Hindi ko type mga ulam na niluto mo." Aba, hindi ka lang pala masungit. Napaka-arte mo pa. Mayaman ka ba? Napangisi si Beverly. "Oo naman." Di, umuwi ka sa inyo. Sumimangot na lang si Beverly pagkaalis ng lalaki. Parang nainis yata ito sa kanya dahil naririnig pa niya ang malakas na paglalakad nito. Talagang umuwi siya sa kanila, hindi niya makayanan ang buhay dito kung magtatagal pa siya. Maya-maya lang ay napapangiwi si Beverly dahil tumutunog na ang tiyan niya sa sobrang gutom. Masusuka na siya dahil sa sakit ng tiyan. Kaya nang hindi na niya makayanan ay lumabas na siya ng kwarto at pumasok sa loob ng kusina. Nagulat siya dahil nandito pa rin pala si Bernard. "Iinom ako ng tubig."
Sumeryoso mukha ni Bernard nang tingnan niya. Kumain ka na rin, Beverly. Sa mga ganitong sitwasyon ay ibaba mo muna ang kaartehan mo para makasurvive ka. Masarap yung talaba. Galing sa paninda ko yan. Kung ayaw mo, kainin ko na yung talaba mo. Todo sermo ng lalaki sa dalaga at inagaw na nga nitong talaba at kinain. Pero ipinaghanda pa rin niya ito ng makakain. Nagulat naman si Beverly nang biglang ibagsak ni Bernard ang plato sa ibabaw ng mesa. Napangiwi na lang siya dahil nabadtrip yatang lalaki sa kaartehan niya, pero hindi naman niya masisisi ang kanyang sarili kasi hindi siya sanay sa ganitong pamumuhay. Galit ka ba? Sumimangot si Bernard. Hindi naman. Ang saya ko nga. Napaikot na lang ang mga mata ni Beverly. Wala siyang choice kundi kumain na lang dahil gutom na siya. Talaba, ginisang ampalaya at tuyo ang ulam na may sukang sausawan. Napapangiwi na lang siya dahil mapait at maasim ang kakainin niya. Hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil nakatingin sa kanya si Bernard. Curious naman si Beverly kung anong nangyari sa isang mata ng lalaki kaya nagtanong siya rito. Ano palang nangyari dyan sa isa mong mata? Tumaas ang kilay ni Bernard sa kanya. None of your business. Napahinga na lang ng malalim si Beverly. Ma-attitude din pala ang lalaking ito. Nagpapanggap lang na behave. Dahan-dahan lang sa pagkain si Beverly, napapikit pa siya habang nilulunok ang ulam para hindi niya malasahan. Pagkatapos ni Beverly kumain ay dinamihan niya ang pag-inom ng tubig kasi parang hindi siya nabusog sa kinain niya. Tumayo na rin si Bernard at niligpit ang pinagkainan niya. Hindi tumulong si Beverly, bagkus ay nagmamadali siyang lumabas ng kusina saka dumiretso sa loob ng kwarto at nahiga. Napapabuntong hininga na lang si Beverly nang maisip kung nasaan na mga gamit niya ngayon, lalo na ang kanyang mamahaling cellphone. Mabuti na lang, konting cash lang ang dinala niya at iniwan niya sa bahay ang kanyang mga ATM card. Hindi naman kasi niya inaasahan na aanurin siya ng bahay at mapapadpad sa lugar na ito na walang-wala. Kaya sisikapin na lang niyang maging maayos ang lahat hanggang sa makauwi siya sa kanila. Wala din kasi siyang magamit na telepono dahil wala si Bernard. Kaya naisipan niyang sobrang boring talaga ng buhay ng lalaki kaya hindi siya makakahiram. Samantalang si Bernard ay lumabas ng bahay at pumunta sa tindahan dahil hindi pa naman siya inaantok. Nandun nga si Beverly, may kasama siya pero maarte ang babae kaya ayaw siya nitong kausap. May ipon naman siyang pera pero hindi niya yon gagamitin para bumili ng masasarap na ulam. Dapat matuto itong makibagay at kumain kung anong meron lang sa mesa. Kung tutuusin, ay dapat maging thankful ito sa kanya dahil tinulungan niya ito. Bumili ng 3 piraso ng biscuit at soft drinks para kay Beverly, baka gutumin ito mamaya. Pag uwi niya ng bahay, ay kinatok niya ang pinto ng tinutuluyang kwarto ng dalaga. May kailangan ka ba? Ibibigay ko lang tong binili kong snacks para sa'yo. Baka gutumin ka mamaya. Wala pa namang makain dun sa kusina dahil ubos na. Napilitan ka lang naman na patulan yung ampalaya at tuyo kanina. Hindi umimik sa loob si Beverly. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at iniluwa ang babae. Nakakunot ang noo nito saka nagpang-abot ang mga kilay. Kaya inabot na niya ang binili niya para dito at tinanggap naman. Salamat. Tumaas muna bigla ang kilay ni Bernard. Marunong naman palang magpasalamat ang babaeng ito. Walang anuman. Hindi ka pa pala natulog. Napasimangot si Beverly. Hindi ako makatulog. Sobrang katit maraming lamok. Idagdag pang init. Wala man lang bentilador. Napailing na lang si Bernard. Isa lang naman ang binili niyang ceiling fan kasi mag-isa lang siya. Sino namang mag-aakala na magtatagpo ang landas nila ng babaeng ito? May ceiling fan ako sa kwarto. Yun na lang ang gamitin mo para kahit papano may hangin ka. Paano ka naman? Napatawa sa isip si Bernard. May pakiramdam din pala kahit papano ang babae.
Huwag mo akong alalahanin. Sanay akong walang ceiling fan. Bubuksan ko na lang ang bintana kung sakaling maiinitan ako. Sige. Teka lang muna, kukunin ko lang. Tumango naman si Beverly kaya pumasok na sa kanyang kwarto si Bernard at kinuha ang ceiling fan. Para ikabit doon sa dalaga. Nang umandar na ay umalis na siya at nagpahinga na sa kanyang kwarto. Kinabukasan, 5:00 pa lang ay gising na si Bernard. Mangunguha siya ngayon ng talaba para ibenta habang hindi pa malalim ang dagat. Hindi na niya isasama pa doon si Beverly dahil alam niyang puro reklamo lang ito. Mamaya na lang kapag nagtitinda na siya doon sa pwesto niya. Binilisan na ni Bernard ang kanyang naging kilos para naman makakuha siya ng marami ngayon at makapagbenta ng malaki. Inilabas niya ang meatloaf na nabili at 2 itlog at ipinwesto niya kung saan lang makikita ni Beverly para makapagluto ito pagising nito. Matatagalan na kasi siya kung magluluto pa siya kaya ito na ang bahala sa sarili nito. Ngayon lang naman ito dahil nagmamadali siya. Samantalang si Beverly ay nagising nang makaramdam ng pangangate ng katawan. Ilang araw na siyang walang ligo dahil iniiwasan niya dahil baka marumi ang tubig nila rito, magka-skin disease pa siya. Pero ngayon ay wala na talaga siyang choice. Daan-daan siyang lumabas ng kwarto para hindi magising si Bernard pero wala na palang lalaki sa higaan nito dahil nakabukas ang pinto kaya kitang-kita niyang walang tao sa loob. Lumabas ng bahay si Beverly at nang lalanghap niya ang preskong hangin. Napayakap pa nga siya sa kanyang sarili dahil sobrang lamig ng umaga. Nang makaramdam ng gutom si Beverly, ay naisipan niyang pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina. Napangiwi siya nang pagbukas niya ng kaldero ay walang kanin, lalo na ulam. Napapadyak na lang siya dahil hindi niya alam kung paano gumawa ng apoy. Torture talaga ang maranasan niya sa lugar na ito. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at nagpalakad-lakad upang maghanap ng may hinga ng tulong. Manghihiram siya ng lighter o posporo sa kapitbahay ni Bernard. Nakahinga ng maluwag si Beverly nang makita niya ang isang dalagita na nagsasampay ng labada sa labas na magandang bahay. Napatingin siya sa buong bahay. Concrete at maayos ang pagkakagawa, parang may kaya sa buhay ang magulang ng dalagitang ito. "Excuse me, miss. Ako nga pala si Beverly. Diyan ako nakatira sa bahay ni Bernard. Manghihiram sana ako ng lighter. Magsasaing kasi ako." "Sige po, kukuha lang ako sa loob," sagot ni Ayen. Ilang segundo lang ay bumalik na agad ang dalagita saka inabot sa kanya ang lighter. "Salamat, miss." Ngumiting dalaga. Sobrang pretty nito. May dimple at maliit ang muka. "Walang anuman po. Ayan nga po palang pangalan ko. Girlfriend ka ni Kuya Bernard? Mabait po siya, sobra." Nakangiting tanong ni Ayen. Hindi nakaimik si Beverly. Mabait nga ito pero hindi niya type. "Magkaibigan lang kami. Nagbakasyon na ako rito sa kanya." Tumango naman si Ayen. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Beverly na aalis na siya at ibabalik lang niya mamayang lighter kapag nakagawa na siya ng apoy. Nang nasa kusina na siya ay hindi niya alam kung anong una niyang gagawin pero may napanood siya noon sa telebisyon kung paano mag-apoy sa ganito ay inaalala niya muna. Ipinundok niya muna ang kahoy sa ilalim ng kalan saka naghanap ng pwedeng gamitin para mag-apoy. Kinuha niya ang na-slice na tsinelas saka sinindihan at inilagay sa mga kahoy. Napangiti naman si Beverly dahil naging successful ang ginawa niya. Makalipas ang 1 oras ay nakapagluto na ng kanin si Beverly. Nagprito din siya ng itlog pati beef loaf na nakita niya kanina sa lagayan ng plato. Nang maluto na lahat ay kumain na siya at ngayon lang niya naramdaman na sobrang busog niya. Saka naman umuwi si Bernard at may dalang malaking balde. Hindi niya natingnan kung anong laman dahil nakafocus ang titig niya sa nakahubad nitong katawan. Napapalunok si Beverly dahil ngayon lang niya napansin na sobrang yummy pala ng lalaking ito at batak na batak ang katawan.
Anong nangyari dyan sa mukha mo? Para kang iningod-ngod sa uling. Dali-dali namang kinuha ni Beverly ang maliit na salamin at napangiwi siya ng matingnan niya ang kanyang mukha na may mga itim. Kasalanan mo to, dahil hindi ka nagluto bago umalis. Sumeryoso naman ang mukha ni Bernard. Pasensya na. Nagmamadali kasi ako para hindi maabutan na lumaking tubig dagat. Nanguha ko ng talaba para ibenta. Alam ni Beverly kung ano ang talaba dahil maraming nagbebenta ng ganon sa Maynila. Sobrang mahal kaya lang hindi pa siya nakakatikim pero dito kinakuha lang pala ng libre. Pero nakapagluto na naman ako at nakakain na rin. Mabuti naman. Mabubuhay ka naman pala sa ganitong lugar. Napangiwi na lang si Beverly. Pinipilit niyang makasurvive pero kung makakahanap siya ng pagkakataon ay uuwi siya sa kanila. Nagulat na lang siya dahil lumapit sa kanya si Bernard at nagtaka kung anong gagawin nito. Yun pala, pupunasan ang mukha niya na may itim. Natigilan naman si Beverly dahil sobrang caring talaga ng lalaking ito. At nagsabon pa bago hinawakan yung mukha niya kasi naamoy niyang mabango. Kakain ka na ba? Ipaghahanda kita. Napangiti naman si Bernard sa sinabi niya. Salamat. Gutom na talaga ako. Naunang pumasok ng kusina si Beverly. Ipinaghanda na niya nang makakain si Bernard dahil gutom na ito. Nang matapos ay tinawag na niya ang lalaki. Gusto kong maligo. May shampoo ka ba at sabon dyan? Yung bago hindi yung ginamit mo na. Napangiwi na lang si Bernard sa sinabi niya. Sa tingin mo, pagagamitin din kita ng ginamit kong sabon? Napaka-arte mo talaga. Napatawa na lang si Beverly. Pagbalik ni Bernard ay may dala na itong Tupperware na hindi gaanong kalakihan na parang bagong bili lang at inabot sa kanya. Anong laman ito? Buksan mo para malaman mo kung anong laman. Pagbukas ni Beverly ay napakunot ang kanyang noo na nakatingin kay Bernard dahil gamit pang babae ang nasa loob. Toiletries, pulbo, lipstick, lotion at iba pa. Sa'yo lahat to? Napanguso si Bernard at sinamaan siya ng tingin. Babae ba ako? Kung ano-ano na ang iniisip mo dyan. Bigayan ng kapitbahay kong kakauwi lang galing abroad. Para sa girlfriend ko daw yan since wala naman akong karelasyon. Kaya sa'yo na lang para hindi ka maging mabaho rito. At saka pa nareklamo ka dahil sobrang kate. Napangiwi na lang si Beverly. Okay na rin ito kahit papano kesa wala. Pagtsatsagaan na lang niya hanggang nandito siya. Okay, maliligo na ako. Malinis naman siguro tong tubig mo rito. Sumimangot na lang si Bernard. Siyempre. Alangan namang kukuha ko ng tubig kanal. Bilisan mo. Sasama ka sa aking magtinda ng talaba. Ayoko nga. Ganon? Mamamatay ka sa gutom rito kung hindi ka kakayod. Pambili natin ng bigas. Buti sana kung may ambag ka. Wala naman. Napatampal na lang si Beverly sa kanyang noo. Ayaw niyang lumabas ng bahay ng ganitong oras dahil mainit at baka masira pa ang kanyang balat. Habang si Bernard ay nagpapahinga muna sa kanyang kwarto habang hinihintay si Beverly. Ang tagal na naging kilos nito, sinasadya yata dahil ayaw sumama sa kanya. Nang mawala ang pagod ni Bernard ay pumasok siya ng kusina para linisan ang talaba pagkatapos ay naligo na rin siya sa kanyang bihis. Nakita niya ang mga bestida sa ilalim ng mga damit niya ay agad niya itong nilabas at tiningnan kung hindi binutasan ng mga daga. Bago pa lang naman ito, bigay din ng kapitbahay at atat na yatang magka-girlfriend siya kaya binigyan siya ng mga gamit pambabae. Napangiti si Bernard nang maalala na ganitong mga damit ang gusto ng dalagang maarte na kasama niya rito ngayon. Inilabas din niya yung mga magagandang sandal na itinabi niya sa kalumabas na kanyang kwarto. Saan galing to? Duda na ako sa'yo Baka sa mga girlfriend mo to. Napatawa si Bernard. Bigayan ng nanay ni Ayen. Nagtatrabaho abroad yun. May-ari ng malaking bahay dyan sa unahan.
Kaya pala malaking bahay nila Ayen. Akin na lahat to? Oo, hindi ko naman magagamit yan. Nagningning naman ang mga mata ni Beverly dahil may bago itong damit na susuotin. Sobrang liit ng kaligayahan ng babaeng ito. May bago lang gamit, tapos hindi maruming mga gagamitin, tapos maayos ang kinaroroonan ay masaya na. Iba talaga kapag galing sa mayamang pamilya. Makalipas ang isang oras ay naglalakad na sila papunta sa pwesto niya kung saan sila magtitinda. Nalukot na mukha ngayon ni Beverly habang nakasunod sa kanya dahil sobrang init ng panahon. Wala ka bang payong? Kakaligo ko lang pero pinagpapawisan na ako. Napabuntong hininga na lang si Bernard. Kung hindi mahabang pasensya niya ay kanina pa siya mainis sa dalaga pero pilit niyang iniitindi ito. Pinasuot ka na nga ng hoodie at kape. Nagrereklamo ka pa? Okay na yan. Kasi may bubong naman ang pagtitindahan natin dun. Napailing na lang si Bernard dahil nang tinan niya ang dalaga ay nakatikwas ang kilay nito at yamot na yamot. Pagdating nila doon ay tagaktak na ng pawis si Beverly pero fresh pa rin itong tingnan saka maganda. Hindi naman manhid si Bernard para hindi mapansin ang kagandahang taglay ni Beverly. Pagdating nila ay marami ng tao. Nakapag-display na rin ng iba at nakikita niya talaga kung paano nakatutok ang tingin ng mga kalalakihan kay Beverly. Pero walang pakialam ang dalaga dahil wala ito sa mood. Hindi na ito pinansin ni Bernard. Inilagay na niya sa ibabaw ang mga talaba para makapag-display na siya. Nakita niyang hinila ng dalagang laylayan ng kanyang damit para kunin ang atensyon niya kaya napalingon siya rito. Wala ka bang mauupuan rito? Nangangalay na yung paa ko. Napangiwi naman si Bernard dahil napapansin niyang kanina pa nagpapakyut ang mga kalalakihan kay Beverly. Umayos ka nga. Ilang minuto ka pa ngang nakatayo dyan. Sumimangot si Beverly pero bigla itong ngumuso sa gawin niya at naglalambing kaya biglang napalunok si Bernard dahil sobrang cute nito. Kaya napilitan siya na maghanap ng mauupuan para sa dalaga kasi alam niyang hindi siya nito titigilan hanggang hindi niya ito mapagbigyan sa hiling niya. Habang si Beverly ay nakahinga ng maluwag dahil naghanap ng mauupuan niya si Bernard. Hindi kasi siya sanay na tumayo ng matagal. Bago umalis ang lalaki ay sinabi muna nito sa kanya kung magkanong kilo ng talaba. Nang maiwang mag-isa si Beverly ay dinagsa siya ng mamimili. Hindi siya magkamayaw sa pag-istema at naiinis na naman siya dahil ang tagal ni Bernard. Ang mas kinaiinisan niya lalo yung mga lalaking presko na namili bago nagbayad ay hihingi pa ng numero niya. Ano siya? Easy to get? Hindi niya type ang mga ito. San ka ba kasi kumuha ng upuan? Kanina pa kita hinihintay. Kumunot naman ang noo ni Bernard na nakatingin sa kanya. Bakit? May problema ba? Ngumiti si Beverly. Wala lang. Namiss lang kita. Tumawa ng malakas si Bernard. Bigla namang napahiya ang mga lalaking gustong hingin ang numero niya, mas lalo na sa sinabi ni Beverly. Ganun. Magkasama na nga tayo sa isang bahay. Napangisi si Beverly dahil biglang nag-alisan ang mga lalaki. Pahiya ang mga ito. Kitang-kita na ngang may lalaki siyang kasama ay hihirit pa talaga. Naupo na siya agad nang ibaba ni Bernard ang dala nitong upuan. Bandang hapon ay naubos ang kanilang paninda. Bago sila umuwi ay pumunta muna sila ng bayan para bumili ng bigas at ulam. Natakam naman si Beverly dahil bumili ng isang buong lechon manok si Bernard para daw sa hapunan nila. Pagdating sa bahay ay pumasok muna ng kwarto si Beverly para magpahinga saglit bago maligo at kumain. Nang gumabi ay lumabas ng bahay si Beverly dahil hindi pa siya dinadalaw ng antok. Nadatnan niya si Bernard na nakaupo sa buhanginan habang nakatingin sa malawak na karagatan. Kaya naupo siya malapit rito kaya napatingin sa kanyang lalaki. Bakit hindi ka pa natutulog? Ikaw sanang dapat ang tatanungin ko ng ganyan.
Napayakap naman si Beverly sa kanyang sarili dahil sobrang lamig ng hangin. Hindi pa ako inaantok? Ikaw ba? Palagi akong nakatambay rito kahit nung wala ka pa. Kaya naging habit ko na bago matulog. Sobrang lamig kasi dito kaya nakaka-relax. Oo nga eh. Nagtaka si Beverly kung bakit nakatingin sa kanya si Bernard kaya tinaasan niya ito ng kilay. Sigurado ko na sobrang nag-aalala na ngayon ng magulang mo. Saan bang sa inyo? Sa Maynila. Napakunot naman ang noo ni Bernard. Ang layo pala. Pero bakit nakita kitang palutang-lutang sa dagat? Napabuntong hininga na lang si Beverly. Gusto na niyang kalimutan ang nangyaring yon. Ang akala nga niya ay mamamatay na siya. Mabuti na lang, kahit maarte siya, ay may mabuting puso naman siya kaya binigyan siya ng second chance na mabuhay. Inaanod ako ng baha. Nakatakot naman ang nangyari sa'yo. Sinabi mo pa. Kaya salamat ah. Ngumiti naman si Bernard at tinapik ang balikat niya. Nang biglang sumama ang panahon ay sabay na silang pumasok sa loob ng bahay at natulog. Isang buwan nakalipas ay nasa bahay pa rin ni Bernard si Beverly. Gustong-gusto na niyang umuwi sa kanila dahil pakiramdam niya pumayat na siya at nangingitim. Matagal na niyang hindi nagagamit ang kanyang mga mamahaling skincare. Habang wala sa bahay nito si Bernard ay maiwan siyang mag-isa kaya naging close silang dalawa ng dalagitang si Ayen. Sa bahay siya nito tumatambay at nagkukwentuhan kaya hiniram niya ang cellphone nito para makontak ang daddy niya. Mabuti na lang, memoryado niya ang numero. Dinala niya sa bahay ang cellphone ng dalagita. Naghanap na lang siya ng palusot para hindi na nito tanungin kung bakit manghihiram pa siya. Nagdial agad siya. Laking ginhawa ni Beverly nang marinig ang tinig ng daddy niya sa kabilang linya. Sino to? Tanong ni Bernabe. Ako to, Daddy. Kunin mo na ako dito, please. Beverly, anak. Oh God, nasan ka? Bakit bigla ka na lang nawala? Nasan ka ngayon? May pag-aalala sa boses na tanong ni Bernabe. Mahabang kwento, Daddy. Basta, namimiss ko na po kayo ni Mommy. Okay, pupuntahan ka namin ng mami mo dyan. Basta send to us the exact address. Namimiss ka na din namin ng sobra at walang paglagyan ng takot at pag-aalala namin sa'yo. Sagot ni Bernabe. Okay naman po ako sa akin na lalagyan ko ngayon. Sige po, Daddy. Ihintayin ko po kayo. Pagkababa ng tawag ay agad naligo si Beverly at nagbihis ng bestida. Naglagay din siya ng makeup para pagdating mamaya ng magulang niya ay ready to go na siya. Bandang tanghali, samantalang si Bernard ay papauwi na at nagtaka siya nang makitang may nakapark na magarang kotse sa gilid ng bahay niya. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay napaatras siya ng kaunti dahil nadatnan niyang may edad na babae at lalaki na katabi ni Beverly sa upuan. Magandang tanghali! Bernabe nga pala at ito ang asawa ko si Helena. Kaming magulang ni Beverly. Nakangiting pakilala ni Bernabe. Ngumiti si Bernard. Masaya po akong makilala kayo. Nakipagkamay siya sa mag-asawa, mabuti na lang malinis itong kamay niya. Mukhang mababait ang magulang ni Beverly at down to earth, kabaliktaran ang ugali ng dalaga. Masaya din kaming makilala ka. Maraming salamat sa pagtulong sa anak namin. Sobra kaming nag-alala sa kanya. Pero nakikita naman naming nasa maayos siyang kalagayan. Sabi ni Bernabe. Napangiti si Bernard. Walang anuman po. Masaya po akong nakakatulong. Bilang ganti, kami naman natutulong sa'yo. Akong bahalang magpagamot dyan sa mata mo para makakita ka ng maayos. Sabi ni Bernabe. Hindi na po. Nakakahiya naman. Huwag kang mahiya. Dahil mabuti kang tao ay deserve mo to. Sagot ni Bernabe. Masayang-masaya naman ang pakiramdam ni Bernard kahit hiyang-hiya siya. Hindi na niya napigilan ang magulang ni Beverly. Agad siyang dinala ng mga ito sa lungsod at dumiretso sila sa ospital. Pina-check up muna siya para matingnan kung anong lagay ng kanyang mata. Good thing ay pwede pa din palang makakita, buti na lang.
Isang buwan talagang nagstay si Bernard sa ospital. Ang akala niya, dito lang matatapos ang pagtulong ng magulang ni Beverly sa kanya. Pero hindi pa pala dahil binigyan pa siya ng pera at saka house and lot. 2 linggo na ang nakalipas habang si Beverly ay nakabalik na sa Maynila at wala na siyang balita pa kay Bernard. Natulungan naman ito na magulang niyang ipagamot ang mata. Binigyan ng pera saka bahay at lupa. Kaya lang ay hindi siya nakapagpaalam rito ng maayos saka nakapagpasalamat ulit. Bumalik na sa dating buhay niya si Beverly at nakakasama na rin niya ang mga kaibigan. Nagtatrabaho na rin siya. Kung may natutunan man siya nakasama si Bernard at sa payak na pamumuhay nito, yon ay ang maging kontento kung anong meron lang at kailangang i-appreciate kahit ang simpleng bagay. 1 buwan ang nakalipas, samantalang si Bernard ay nakatira na sa kanyang bagong bahay pero ganun pa rin ang hanap buhay niya, ang pagtitinda ng talaba. Pakiramdam ni Bernard ay parang may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nadala ni Beverly dahil naging malungkutin siya at namimiss niya ang dalaga kaya napagpasyahan ni Bernard na lumuwas ng Maynila para makita si Beverly. Parang umaayon naman talaga ang tadhana sa kanya dahil natuntun niya ang tirahan nito. Napangiti si Bernard dahil sa ilang oras niyang paghihintay sa labas ng gate ay dumating din si Beverly. Hi Beverly, kumusta ka na? Todong ngiti pa si Bernard pero bigla siyang natigilan sa sinabi nito. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Laking dismaya ni Bernard dahil hindi na siya kilala ng dalaga. Siguro nagka-amnesia. Paano naman nangyari yon? Ako to si Bernard. Hindi mo ba ako naaalala? Umiling si Beverly pero kalaunan ay napangisi ito at tawang-tawa kaya napakunot ang noo ni Bernard. Iniinis lang kita at naniwala ka naman? Napasimango talaga si Bernard. Miss na miss niya ang babae pero ito pa ang nakukuha niya. Nahihiya naman siyang sabihin rito ang nadarama niya dahil baka isipin nitong ambisyoso siya. Tuwang-tuwa ka naman ng mapagtripan mo ako? Hindi naman. Alika, pasok tayo sa loob. Kailan ka lang dumating? Sumunod naman si Bernard sa dalaga. This time, hindi niya nakikita ang maarteng side ni Beverly. Naintindihan naman kasi niya dahil privileged ito sa buhay. Ngayon lang. Sobrang nakakapagod ang biyahe. First time mong pumunta rito sa Maynila? Oo, ang ganda pala. Daming naglalakihang building. Kaya nga. Habang si Beverly ay natuwa at nagulat dahil nandito si Bernard, hindi niya alam kung anong ipinunta ng lalaki rito kasi sobrang layo nitong Maynila doon sa kanila. Ilang oras din ang naging biyahe. Hindi pala kayo magkasama ng bahay ng magulang mo? Hindi. May sarili din silang bahay at ang kasama nila doon, yung kuya ko. May asawa na? Wala pa. Wala ngang pakialam sa mundo yun. Ang nasa isip niya, puro trabaho lang. Magkaiba nga kami dahil ako, gusto kong maging independent. Pero siya, gusto kasama palaging magulang namin. For sure, mabait yun kumpara sa'yo. Napangiwi naman si Beverly. Parang tumatak yata kay Bernard ang masama niyang pag-uugali na pinapakita niya doon. Yes, I agree. May pagkamatigasin ang ulo ko. Tumawa ng malakas si Bernard kaya napatingin si Beverly rito. Magmula ng magamot ang kabilang mata ng lalaki ay maayos ang naging itsura nito at lumitaw na ang kagwapuhan niya lalo. Yun naman din talaga ang problema kasi matangkad dito at may magandang katawan. Alata naman. Napaikot naman ang mga mata ni Beverly. Kung ibang tao pa ang pupuna sa ugali niya ay tsak na malaking gulo pero kung si Bernard ay exempted. So, anong sadya mo rito sa Maynila? Ngumiti naman ng sobrang tamis si Bernard kaya natigilan si Beverly. Gusto lang kitang makita. Namimiss ko ang pagiging maarte mo. Speechless si Beverly. Hindi siya pwedeng tumawa dahil seryosong pagkakasabi ni Bernard. Salamat. Namimiss din kita.
dahil wala nang magluluto at magpapakain sa akin. Yun lang pala ang namimiss mo sa akin. Ginawa mo talaga akong katulong sa sarili kong pamamahay. Napatawa ng sobra si Beverly dahil napasimangot si Bernard at napanguso pa ito. Siyempre, bigla ang bisita mo ko dun. Sa bagay. Tumayo si Beverly. Inabot niya ang kamay ni Bernard at inakay ito papasok ng kusina. Pinaupo niyang lalaki para ipaghanda niya ito ng snacks. Wala pa kasi siyang offer na panghapunan. What do you want? Kahit anong meron dyan. Ngumiti naman si Beverly. Napakabait talaga ng lalaking ito. Hindi gaya niya na umpisa pa lang ay nakikita na nitong totoo niyang ugali. Ayaw naman niyang magpanggap na mabait siya kahit kabaliktaran ng kanyang ugali. Kumuha na ng bread si Beverly sa loob ng fridge at nilagyan niya ito ng butter saka ibinigay sa lalaki. Nagtimpla din siya ng juice at inilagay sa pitchel. Sa sobrang busy niya sa ginagawa ay hindi niya namalayan ang kuya niya na nakasandig sa hamba ng pinto at nakasalikod ang mga braso habang nakatingin sa kanya. Boyfriend mo? Seryosong tanong ni Kuya John. Nang tingnan niya si Bernard ay hindi niya alam kung matatawa ito o ano. Hindi pa kuya. Nanlalaki ang mga mata ni Beverly nang ma-realize niya ang kanyang sinabi. Relax lang ang kuya niya pero si Bernard ay nakita niya talagang napangisi ito. Bernard nga pala pare. Tumayo si Bernard at nilapitan ng kuya niya saka nakipagkamay. Himalang umiti ang kapatid sa lalaki gayong masyadong mahal ang ngiti nito. Diyan nga pala. Kilala na kita sa pangalan. Nabanggit ni na mommy at daddy. Salamat dahil inalagaan mo ang kapatid ko habang nasa poder mo siya. Bihira lang gumagawa ng ganun. Kahit nga ako, hindi na siya inaalagaan ngayong malalaki na kami. Buti na lang natiis mo siya. Masama ang ugali nito eh. Sabi ni Kuya John. Siya ang hindi nakatiis sa buhay dun. Kaya tumawag sa daddy mo at nagpasundo. Napahalakak ang kuya niya. Napasimangot naman si Beverly dahil parang pinagtutulungan siya ng dalawang lalaki sa pangiinis. Nagpunta ka lang ba rito kuya para ibalita sa ibang masama kong pag-uugali? Napangisi ang kuya niya. Kay Bernard lang naman kasi nakasama kanya ng matagal. Sagot ni Kuya John. Ano ba kasing kailangan mo ha? Hindi ka naman nagpupunta rito? Napakamot sa batok niya si Kuya John kaya napakunot ang noo ni Beverly. Inibita ako ni Nina kumain sa labas together with friends. Gusto sana kitang isama. Sagot ni Kuya John. Napakunot naman ang noo ni Beverly. Barkada niya si Nina pero hindi naman ito nabanggit sa kanya ang tungkol kay Kuya John na may relasyon ang dalawa. Kailan pa naging kayo ni Nina kuya? Napangiti si Kuya John. Pumuporma pa nga ako. Baka pala rin. Nakangiting sagot ni Kuya John. Siguro. Napangiti si Kuya John. Bakit hindi ka sure? Magkapatid naman tayo, di ba? Tanong ni Kuya John. Tumawa ng malakas si Beverly. Bala kang dumiskarte. Pero ngayon ay sasamahan ka muna namin ni Bernard. Ang lapad naman ng ngiti ni Kuya John habang si Bernard ay nakikinig lang sa usapan ng magkapatid. Parehong may respeto at pangunawa ang pamilyang ito tsaka mababait. Nagbihis na muna si Beverly at siya naman ay nasa kabilang kwarto para magbihis dahil isasama siya ng mga ito pero maliligo na muna siguro siya dahil naiinita na siya. Makalipas ang ilang oras ay nasa restaurant na sila. Nakilala na ni Bernard ang mga kaibigan ni Beverly at okay naman ang lahat ng ito. Pero tingin ng tingin sa kanya. Siguro curious kung sino siya sa buhay ng dalaga. Ganun naman talaga ang magkakaibigan, mahilig makiusyoso. Si John ay hindi mapakali sa tabi nang pinopormahan nitong si Nina. Nawala yung angas. Maya-maya lang ay nag-umpisa na silang kumain at halos seafoods ang inihanda kaya naririnig niyang napapalatak si Beverly. Umiral na naman ang pagiging maarte nito. Let's eat guys! Pwedeng magkamay dahil seafoods naman halos ang ulam. Kung maarte, hindi makakain.
May gloves din na pwedeng gamitin para hindi madumihan ang kamay. Nakangising sabi ni Jess. Ako ba ang pinariringgan mo? Oo, ikaw lang naman ang maarte rito. Sagot ni Jess. Grabe ka. Nang magsikuhan ng iba ay sumunod na rin si Bernard. Sugpo ang una niyang kinuha, binalatan niya at inilagay sa plato, saka ibinigay kay Beverly. Nang tingnan niya mga kaibigan ng dalaga, ay natigilan ng mga ito sa ginawa niya. Kumuha ka ng kanin. Ako nang bahalang magbalat para sa'yo. Thank you. Kumain ka na rin. Ngumiti si Bernard. Sige lang, huwag mo akong lalahanin. Gusto mo ng crabs? Nang mahimayan niya si Beverly ng ulam, ay kumain na rin si Bernard dahil nakaramdam na rin siya ng gutom. Parang ang dalaga lang ang busog dahil ang mga kaibigan nito ay napako ang tingin sa kanya. Habang si Beverly ay puno ng panunukso sa mga kaibigan nang lumabas saglit si Bernard pagkatapos nilang kumain. Paano ba naman kasi pinaghimay siya ng lalaki ng ulam hanggang sa mabusog siya kahit nga siya ay nagulat din sa sweet gesture na yon ni Bernard. Yan ba yung hindi boyfriend pero kung ipaghimay ng ulam ay sobra? Parang walang kamay ah. Umiikot ang matang sabi ni Jess. Napasimangot na lang si Beverly. Hindi talaga siya titigilan sa panunukso kasi hindi sanay itong mga kaibigan niya na nakakakita ng sweet na lalaki dahil lahat sila ay wala pang boyfriend kaya walang nag-aalaga sa kanila bukod sa magulang of course. Tama! Ito ngang si Nina, pinapormahan ng kuya mo pero hindi nagagawa ang ganun. Segunda ni Vern. Hindi kasi maarte si Nina. Hindi gaya ng isa dyan. Nakangising hirit ni Luca. Napasimangot na lang si Beverly. Tama na guys. Maging masaya na lang tayo kay Beverly dahil nakahanap siya ng tamang tao. Sabi ni Nina. Napangiti si Beverly. Hindi talaga niya mapangatawanan ang sinabi niyang hindi niya boyfriend si Bernard dahil iba ang ipinapakita nito kahit nandito na sila sa Maynila at wala na sa bahay nito doon sa tabing dagat. True! May kapatid ba yun? Bigay mo naman kami? Tanong ni Vern. Wala. Pero maraming lalaki doon sa lugar nila. Gaya ba? Nakangiting tanong ni Luca. Hindi ako sure. Huwag na lang. Support na lang kami sa love life mo. Nakasimangot na sabi ni Jess. Napatawa na lang ng malakas si Beverly. Nakakatawa talaga itong mga barkada niya. Parang may diferensya sa utak pero mahal na mahal niya ang mga ito. Ang huling destinasyon nila ay tabing dagat. Ang daming biniling snacks ng Kuya John niya pati soft drinks. Yung mga kaibigan niyang walang partner ay naghunting ng mga lalaki sa may di kalayuan para may kadate ngayong gabi. Pumunta din sa may dulo si Nina at ang kuya niya kaya silang dalawa lang ni Bernard ang naiwan kung saan nakalagay ang mga dala nila. Nabusog ka ba doon sa kinain natin sa restaurant? Oo. Napangiti naman sa malayo si Beverly at tinanamnam ang lamig ng gabi. Pareho silang walang dalang jacket ni Bernard kaya malalamigan talaga sila ngayon. Namimiss niya ang tabing dagat doon sa lugar nila ni Bernard. Naalala niya na ganito din ang naging senaryo noon ng lalaking nakaupo sa tabing dagat ng gabi at magkatabi. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko ha. Sobrang ingay nila. Okay lang naman. Nakakatuwang magkaroon ng ganyang mga barkada. Sa bagay. Ang sweet nyo ngang magbardagulan. Napangisi na lang si Beverly. 2 linggong nakalipas ay nasa Maynila pa rin si Bernard at happy naman si Beverly nang nasa paligid lang ang lalaki. Nakikita niya pero ngayon, pag uwi niya ng bahay ay nagtaka siya kung bakit wala si Bernard. Siguro may pinuntahan lang o di kaya kasama ng Kuya John niya dahil sobrang close na ang dalawa. Nawala sa isip ni Beverly si Bernard nang mag-text ang mommy niya na papuntahin siya doon sa bahay nila kaya dali-dali siyang nagbihis at nagmamaneho papunta sa kanila. Pagbaba niya ng kotse ay napasimangot na lang si Beverly nang makita niyang sobrang laki ng bukas ng gate at nakita niya ang 3 lalaki na naglilinis ng kotse na walang suot na pangitaas.
Kaya pala napapahinto talaga ang dumadaan sa kanila. Uy, ano ba itong naiisip niyo kuya? Pinagtitinginan kayo ng mga dumadaan? Pero ang tingin ni Beverly ay pasimple lang na dumapo sa magandang katawan ni Bernard pababa sa bandang puso nito. Magkakasala pa yata siya nito. Hindi mo ba nakikita? Naglilinis kami ng kotse dito. Nakataas ang kilay na sagot ni Kuya John. Alam ko kasi nakikita ko naman. Pero ang concern ko, bakit kailangan pang maghubad ng damit at buksan ng gate? At nakikisali ka pa talaga, Daddy? Nasaan ba kasi si Mommy? Kung kailan tumanda ang taong to, tsaka pa lumandi. Napahalakhak naman ang daddy niya sa sinabi niya. Hayaan mo na lang nga kami anak. Nag-enjoy kami rito. Pumasok ka na nga sa loob. Pagtataboy ni Bernabe. Nagdadabog naman si Beverly na pumasok sa loob ng bahay at nagulat din siya sa naging itsura ng mommy niya. Parang bumalik ito sa pagkabatang edad dahil ang iksi ng suot nitong shorts saka blouse na parang dinaig pa siya sa kaartehan. Ano na bang nangyayari sa mundo? Bakit yung mga matatanda ay bumabatang isipan? Sinamaan siya ng tingin ng mommy niya. Bawal bang magpaganda kahit may edad na? Afford ko naman, di ba? Sabi ni Helena. Hindi naman masama, mommy. Pero kailangan talagang maikli ang short. Tapos si daddy dun, walang pang itaas na naglilinis ng kotse. Napaka-hot nga ng daddy mo eh. Sobrang yummy. Sagot ni Helena. Napaikot na lang ang mga mata ni Beverly. Kaya mo lang ako siguro pinapunta rito dahil gusto mo makita ko yung changes mo. Na-stress ako, mommy. Sa totoo lang. Napahalakhak na lang ang mommy niya sa kanya. Niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi kaya napangiti na lang si Beverly kahit napapano. Isang buwan ang nakalipas samantalang si Bernard ay nagustuhan na ang pamamalagi sa Maynila dahil sa dalaga. Ang lakas ng hatak nito sa kanya kaya kahit ang daming babae rito sa Maynila ay ito pa rin ang nakikita niya. Mahal na mahal niya si Beverly at hindi niya ito ipagpapalit kahit na kanino pero hindi alam ng dalaga ang nadarama niya para rito. Mahirap mangarap ng sobrang taas. Baka hindi niya makuha kaya naisip niya na uuwi na muna siguro siya sa lugar nila para makahanap siya ng pwedeng gawing negosyo nang sa ganon ay may maipagmamalaki naman siya kahit na papano. Nanliliit kasi siya sa kanyang sarili dahil kumpara sa buhay ni Beverly na meron ito ay sobrang layo. Gagamitin niya yung pera na bigay ng magulang ng dalaga na naitabi niya para sa pagsisimula ng negosyo. Nandito siya ngayon sa opisina ni John nakatambay dahil pinapunta siya ng lalaki at hindi niya alam kung anong kailangan nito sa kanya. May kailangan ka ba sa akin, bro? Inilapag ni John sa harapan niya ang isang bagong biling cellphone na nakasilid pa sa lagayan nito. Para sa iyo yan. Para magkaroon ka ng maraming kaibigan at makipag-date ka na. Makakilala ka ng mga magagandang babae. Nakangiting sagot ni John. Napailing na lang si Bernard. Hindi na siya pwedeng maghanap pa ng iba dahil ang puso niya ay para lang kay Beverly. Ang kapatid mo ang mahal ko, bro. Kaya hindi na mag-work ang gusto mong mangyari. Alam ko, hindi naman ako manhid para hindi maramdaman yun. Pero hindi pwedeng ikaw lang magmahal sa kanya. Dapat siya rin. Kaya pagsilosin natin siya hanggang sa aamin din siya. Sabi ni John. Mag-work kaya yung plano mo? Sana. Dahil alam mo naman ang ugali ng babaeng yun. Masyado siyang malihim sa kung anong nararamdaman niya. Kaya mahirap manghula. Sabi ni John. Iba ka rin. Gusto mo bang ilaglag ang kapatid mo? Napangisi si John. Gusto kita, bro, para sa kanya. At nakikita ko kung paano mo siya inaalagaan. Na may kasamang pagmamahal pala yun kaya alam ko na nasa tamang landas si Beverly. Kahit ganyan ang personality niya, masyado yung fragile deep inside. Seryosong sagot ni John. Salamat, bro. Bandang hapon ay nauna nang umuwi si Bernard kay John dahil may gagawin pa itong trabaho sa opisina nito.
Pagdating niya ng bahay ay nadatnan niya si Beverly na naglilinis ito ng sasakyan. Sobrang lapad ng pagkakangiti ni Bernard. Iba talagang epekto sa kanya ng dalaga. Bigla-bigla na lang aaliwalas ang paligid para sa kanya. Uy, bakit nakangiti ka dyan? Namalayan na lang ni Bernard sa kanya na napunta ang hose na may tubig kaya basang-basa na siya. Sino bang nagsabi sa'yong basain mo ako ha? Hinabol niya si Beverly dahil bigla na lang itong tumakbo palayo para makalayo sa kanya dahil sa ginawa nitong pagbasa sa kanya. Hindi ko naman kasi sinasadya. Napasimangot si Bernard. Talaga ba? Kung hindi mo sinasadya, bakit ka tumatakbo? Napahalakak na lang si Beverly sa sinabi niya. Kasi alam ko nga habulin mo ko. Talagang hahabulin kita dahil binasa mo ako. Nag-umpisa nang humabol si Bernard kaya tumatakbo naman palayo sa kanya si Beverly na tawa ng tawa. Iniwan lang nito na nakabukas ang gripo dahil nag-aalala ito na maabutan niya. Nagpalibot-libot sila sa kotse na nasa gitna hanggang sa naabutan niyang dalaga at nayakap niya ito dahil nagpupumiglas na gustong makabitaw sa kanya. Pareho silang napahiga nang matumba sila sa isa't isa at nakapatong siya kay Beverly. Parang huminto ang ikot ng mundo ni Bernard nang magkatitigan silang dalawa ng dalaga. Ngayon lang niya napansin na sobrang ganda pala ang kulay ng mata ng babae. Makinis sa mukha nito at matangos ang ilong. Kusang tumaas ang kamay ni Bernard para haplusin ang mukha ni Beverly at dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa babae. Nakita niya kung paano napapikit ito. Konting-konti na lang talaga ay magkalapat na ang kanilang mga labi kaya hindi siya gumalaw. Sobrang init? Hindi niya pinansin ang sinabi ni Beverly, pagkus ibang lumabas sa bibig niya. Ang ganda mo. Sobrang sarap halikan ng labi mo ngayon. Samantalang si Beverly ay hindi nakapag-isip ng maayos ngayong nakapatong sa kanya si Bernard at nagkadikit ang kanilang mga muka. Kumakabog ang dibdib niya at hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Masyado siyang apektado sa pagkakadikit nilang dalawa ni Bernard. Dami na niyang nakilalang lalaki. Nakikipag-date na siya ng ilang beses. Naranasan na rin niya ang magkaroon ng boyfriend pero iba ang pakiramdam niya kapag si Bernard ang kasama niya. Talaga ba? Namalayan na lang ni Beverly na dumampi na ang labi ni Bernard sa kanyang labi. Kusa na lang gumalaw na para bang kinikilite ang bibig niya hanggang sa gumanti na rin. Masyadong magaan ang naging halik hanggang sa natapos. At ang ending ay tinapos nilang dalawa ni Bernard ang paglilinis sa kotse niya na parang wala lang nangyaring halikan kanina lang. Tawa naman ang tawa si Bernard nang ituon niya sa katawan nitong hose kaya basang-basa ito bago natapos ay naligo muna silang dalawa. Nagtatakbuhan na parang mga bata at naglalaro pati nagsasabuyan ng tubig. Bandang gabi ay nasa kusina silang dalawa ni Bernard. Nagluluto ang lalaki tapos siya ay nakatingin lang at naghihintay na maluto. Gutom ka na ba? Ngumiti si Beverly. Hindi pa naman. Malapit na to, titimplan ko na lang. Titig na titig si Beverly sa mukha ni Bernard. Gusto na niya ang lalaking ito. Mahal na rin niya. Kahit i-deny pa niya ng ilang beses, ayun pa rin ang nararamdaman niya. Ang swerte ng magiging girlfriend mo. Tumitig sa kanya si Bernard ng ilang minuto at ngumiti ng matamis. Swerte ka ba? Kinabahan si Beverly. Para mawala ang kaba ng dibdib niya, ay tinapik niya ang braso ng lalaki. Ikaw talaga? Nang maluto'y kumain na silang dalawa ni Bernard. Kinabukasan, kalalabas lang ng banyo ni Beverly at pinunasan ang kanyang basang buhok. Hindi pa siya nakalabas ng kwarto at hindi niya alam kung gising na ba ngayon si Bernard. May pasok siya sa trabaho kahit na daddy niya ang may-ari ay pwede siyang umabsent.
Nagmamadaling nagbihis si Beverly, nag-makeup at lumabas ng kanyang kwarto, bit-bit ang handbag niya. Sobrang gaan ang pakiramdam niya nang makita ang napakagandang ngiti ng lalaki ngayong umaga. Good morning. Papasok ka na? Oo, ikaw ba? Anong gagawin mo ngayon? Uuwi muna ako sa bahay. Medyo nalungkot si Beverly dahil nasasanay na siya na nandito si Bernard pero nakakahiya naman kung pipigilan niya ito. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Ngumiti si Bernard. Ingat ka rin dito. Napangiti naman ng kusa si Beverly nang yakapin siya ng mahigpit ni Bernard. Isang buwan ang nakalipas habang si Bernard ay nakahinga ng maluwag nang naging maayos ang takbo ng negosyong naisipan niyang gawin. Kumuha siya ng tauhan para manguha ng maraming talaba para mag-supply kahit saang merkado at okay naman dahil lahat nauubos. Nagpatayo din siya ng ilang negosyo sa lugar nila na kumikita naman sa ngayon. Nagpapasalamat din siya sa mga customers dahil maayos niyang napapasahod ang mga nagtatrabaho sa kanya. Namimiss na niya si Beverly. Wala kasi siyang kontak rito. Ang tanging nakakausap niya ay ang kapatid nito. Pero kahit na sobrang busy niya ay hindi man lang nakalimutan na alalahanin ng dalaga kung kumusta na ito ngayon. Babalik pa naman siya ng Maynila kapag may marami na siyang oras. Kapag pupunta siya doon ay may lakas ng loob na siyang sabihin kay Beverly kung anong nararamdaman ng puso niya. Hindi yung hanggang tingin lang siya at yakap pero walang nasasabi. Tuloy pa rin ang plano ni John para malaman nila kung anong feelings ni Beverly sa kanya. Kung sino-sino na lang ang ipinakilala sa kanya. Sa kabilang banda ay nagpang-abot naman ang kilay ni Beverly habang iniisip kung kumusta na ngayon si Bernard. Nakalimutan na yata siya ng lalaki dahil hindi na ito lumuwas ng Maynila. Pero wala naman itong sinabi na babalik noong umuwi ito doon kaya hindi siya pwedeng umasa. Kung kailan hindi na niya nakikitang lalaki ay saka naman lumalim itong feelings niya kaya naiinis na siya. Nasa bahay lang siya ng magulang niya ngayon kahit anong imbita ng mga kaibigan niya nagagala sila at mag-unwind ay hindi siya pumapayag. Wala siyang magawa kaya nag-scroll lang siya online at napakunot ang kanyang noo nang makita niyang litrato ni Bernard na may kaakbay na isang babae. Parang hinalukay ang sikmura niya sa sobrang selos. Titig na titig siya sa mukha ng babae at pinapatay na niya ito sa kanyang isipan. Kaya pala hindi na siya naisip dahil busy na ito sa iba. Napapalunok na lang si Beverly dahil nasasaktan siya. Pero nagtaka siya nang mapansin na nakapost ito sa account ng kuya niya. This is not right. Ang alin? Tanong ni Kuya John. Nagulat naman si Beverly dahil basta na lang sumulpot ang kuya niya dito sa kanyang kwarto. Wala. Napakunot noon naman ang kapatid na nakatingin sa kanya. Patingin nga. Ano ba kasi yan? Nakatingin ka kanina sa phone tapos pumait ang reaksyon mo. Sabi ni Kuya John. Inagaw nito sa kanyang phone niya at tiningnan. Napakagatlabi na lang si Beverly nang umiti ang kuya niya. Hindi naman kasi yan. Napatawa si Kuya John. Nagsiselos ka ano? Sino ba kasi ang babae? Bakit sa account mo nakapost? Napailing na lang si Beverly. Hindi siya pwedeng magselos dahil wala namang sila ni Bernard. He can date anytime pero parang ayaw niya. Siya lang dapat yon. Malamang girlfriend niya. Inutos lang niya yan sa akin kasi wala siyang social media account. Sagot ni Kuya John. Hindi papayag si Beverly na magkaroon ng girlfriend si Bernard. Kaya kailangang gagawa siya ng paraan para mapansin siya nito. Hindi maganda. Napahalakhak na lang si Kuya John sa sinabi niya. Susuporta siya sa love life ng kapwa niya babae pero not now dahil kanya yung inagaw nila. Why are you so bitter? You should support Bernard. Sabi ni Kuya John. Why would I? Bakit ganyan yung tono ng pagsasalita mo? Magsiselos ka ba?
Nakangising tanong ni Kuya John. Napangiwi si Beverly. Whatever, Kuya. Tinakpan na lang ni Beverly ang tenga niya dahil ayaw niyang marinig ang halakhak ng kapatid. Makalipas ang 2 linggo ay sobrang stress na si Beverly. Hindi na siya makapagtrabaho ng maayos dahil bothered siya masyado sa nakikita online na picture ni Bernard kasamang babaeng yon na di hamak na mas maganda naman siya doon pero na-insecure siya kahit wala ito sa ugali niya. Kaya hindi na ito pwede. Hindi siya papayag na mapunta sa iba si Bernard kaya nag-file siya ng leave upang puntahan ng lalaki doon sa bahay nito at wala siyang pakialam kung malayo. Basta ang importante, makita niya ito. Hindi naman palaging lalaki ang gumagawa ng effort. Dapat babae din. Magdadala siya ng kotse para mapabilis ang pagpunta niya doon. Naglagay siya ng mga damit sa kanyang traveling bag para may magamit siya. Habang si Bernard ay natatawa na lang sa naging balita ni John sa kanya na apektado daw si Beverly sa mga naging post nito na may kasama siyang isang babae. Kaya malakas ang loob ni Bernard dahil alam niyang may feelings din sa kanya ang dalaga. Bandang hapon ay pauwi na ng bahay si Bernard dahil hapon na sobrang tahimik ng buong paligid. Parang hindi na siya sanay na walang kasama. Dahan-dahan siyang pumasok sa gate at dumiretso sa loob ng bahay at nagulat siya sa kanyang nakita. Si Beverly na namumungay ang mga mata nito na parang nakainom. Anong ginagawa mo rito? Ang lapad ng naging ngiti ni Beverly. Nagniningning ang mga mata nito. Hindi siya sinagot ng dalaga. Bagkus ay tumayo ito, lumapit sa kanya at bigla siyang siniil ng halik. Kaya nagulat si Bernard. Puno ng pananabik ang bawat halik ng dalaga sa kanya. Ikinawit pa sa kanyang leeg ang 2 braso nito. Nalalasahan pa ni Bernard ang lasa ng beer na ininom ni Beverly. Hindi na siya makakapag-isip ng maayos dahil parang nadadala na siya sa ginagawa ng dalaga. Humabol pang labi ni Bernard nang huminto sa paghalik si Beverly at tinitigan siya nito ng maigi. I miss you. Ngumiti si Bernard at nilapitan niya si Beverly. Saka hinalikan nito. Kinarga niya papasok sa loob ng kwarto at dahan-dahang inihiga sa kama. Bumalik siya sa paghalik sa dalaga. Gumanti naman ito ng halik sa kanya. Bumaba ang halik niya sa leeg, dibdib at ang mga kamay niya ay kusang gumalaw para alisin ang damit ng dalaga. At ganun din ang ginawa nito. Tinanggal din ang damit hanggang sa pareho na silang hubad. Pinaliguan ni Bernard ng halik ang buong katawan ni Beverly, pababa sa binti nito at paa. Hanggang sa tuluyan na niyang tinikman ang matabang talaba ng dalaga. Makalipas ang 1 oras ay magkayakap na silang dalawa ng dalaga sa ibabaw ng kama na parehong walang suot na damit. Pareho silang pinagpawisan sa magandang moment na pinagsaluhan nila kanina lang. Sobra kitang na-miss. Mabuti na lang pumunta ka rito. Hinalikan niya ang noo ni Beverly at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Panagutan mo ko. Baka mamaya niyan, tatakbuhan mo ko. Papahanap talaga kita kahit saan ka man magtago. Napahalakhak si Bernard. Hindi mo ko kailangang takutin dahil hindi naman talaga kita tatakbuhan. Humarap sa kanya si Beverly at tinitigan siya. Talaga? Bakit? Napalunok si Bernard. Mahal na mahal niya ang babaeng ito. Kaya siguro ito na ang oras para sabihin niya ang tunay niyang nararamdaman. Dumapong kamay niya sa noo ng dalaga at pinunasan ng pawis nito pababa sa muka. Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin to. Pero kasi hindi ko napigilan ang sarili ko na mahalin ka. Mali ba tong nararamdaman ko? Ngumiti si Beverly. Walang mali sa pagmamahal. Mahal din naman kita. Sumikdong dibdib ni Bernard. Masiyang-masaya siya sa nalaman na mahal din siya ng babae kaya parang nakalipad siya sa alapaap.
Nako, maraming salamat. Hindi ka magsisisi na ako ang minahal mo. Pasasahin kita palagi. Tuwang-tuwa si Beverly pero biglang tumaas ang kilay nito. Paano naman yung babaeng lagi mong kasama sa picture? Napangisi si Bernard. Wala yun. Plano lang yun ng kuya mo na pagselosin ka. Kasi sinabi ko sa kanya ang mahal kita. Sumimangot si Beverly. Ang lalaking yun pa talagang nagpasimuno ng kalokohan. Lagot sa akin yun pag uwi ko. Napangisi si Bernard. Hayaan mo na lang ang kuya mo dahil naging successful naman ang plano niya. Kung hindi niya yun ginawa, hindi tayo magkakaaminan. Sa bagay. Pero nasaktan ang puso ko dahil sa pinagkagawa niya. Hinalikan ni Bernard ang buhok ni Beverly. Hindi ako mangangako pero gagawin kong best ko para maging masaya ka sa piling ko. Ganun din ang gagawin ko. I love you. Sumuksok sa kanya si Beverly. I love you too. Makalipas ang ilang minuto ay namalayan na lang ni Bernard na nakatulog si Beverly kaya hinayaan na lang muna niya ito. Bumangon siya sa kama at nilagyan niya ng kumot si Beverly bago siya lumabas ng kwarto para magluto. Habang si Beverly ay nagising na wala na sa kanyang tabi si Bernard. Napakagatlabi siya nang maisip kung anong nangyari. Hindi niya yon makakalimutan and she's in love for the first time kaya sobrang intense. Bigay lahat pero wala naman siyang pinagsisisihan. Kinuha niya ang kanyang damit na maayos na nakatupi sa may mesa at pumasok siya sa loob ng banyo para maligo. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ng kwarto si Beverly at nakabihis na hinahayaan lang niya na nakalugay ang basa niyang buhok para mabilis matuyo. Dumiretso siya sa kusina at nakita niya si Bernard na nagluluto kaya nilapitan niya ito at yumakap siya sa likuran. Ngumiti ang lalaki nang tumingin ito sa kanya. Hinahalikan pa ang gilid ng kanyang labi. Nakatulog ka ba ng maayos? Tumawa si Beverly. Sobra. Mabuti naman. Siya nga pala, alam ba ng magulang mo na nagpunta ka rito? Umiling si Beverly. Hindi ako nakapagpaalam. Text ko na lang sila mamaya. Dapat magpaalam talaga. Kahit nasa tamang edad na tayo. Maswerte ka nga dahil kumpleto pa ang magulang mo. Ako'y wala na talaga. Napakagatlabi naman si Beverly. Sorry. Ngumiti naman si Bernard sa kanya. Paalala lang naman yun sa akin. Huwag mong masamayin ang sinabi ko. Tumawa naman si Beverly. Ano ka ba? Okay lang. Kahit pagalitan mo pa ako. Napangisi na lang si Bernard. Pagkatapos magluto ng lalaki ay tinulungan niya itong maghanda. Siya nang kumuha ng mga utensils at nilagay sa ibabaw ng mesa pati tubig na rin. Maya-maya lang ay kumain na silang dalawa ni Bernard. Napapangiti naman si Beverly dahil sinusubuan siya ng lalaki at gumanti rin siya kaya nagkatawanan silang dalawa. Natigil sa pagtawa si Bernard at napatitig sa kanya ng ilang minuto. Namalaya na lang niyang kusang tumaas ang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. I love you. Napangiti si Beverly dahil puno ng emosyon ang mga mata ni Bernard nang sabihin nitong katagang yon. I love you too. Maraming salamat ah. Minahal mo ako kahit ganito lang ako. Pero pag-iigihan ko ang lahat para maging proud ka sa akin. Sobrang proud ako dahil hindi ka lang gwapo, kundi masipag at madiskarte. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Bernard. Sa mga sumunod na araw ay nasa bahay lang sila ng lalaki. Naglalambingan, nagluluto at naglalaba. Tuwang-tuwa naman si Beverly sa piling ni Bernard. Kahit simpleng bagay lang ang nagagawa nila ng magkasama pero memorable na ito para sa kanya. Hindi na nila kailangan pang magligawan at patunayan sa isa't isa ang kanilang mga sarili. Sapat na ang palitan nila ng mga magic words para mapatunayan nila na genuine ang kanilang feelings.
Nagstay ng ilang araw si Beverly sa bahay ni Bernard bago siya umuwi ng Maynila dahil may trabaho pa siya. Hindi sumama sa kanyang lalaki dahil busy pa ito sa negosyo. Isang buwan ang nakalipas ay masayang-masaya ang pakiramdam ni Beverly. Kakauwi lang ni Bernard sa lugar nito at babalik lang yon pagkatapos. Kilig na kilig nga ang kanyang pakiramdam dahil punong-puno siya ng pagmamahal mula sa nobyo. Pinaramdam talaga nito sa kanya kung gaano siya kaswerte dahil itong minahal niya. Nasa opisina niya si Beverly at may ginagawa. Nang makaramdam siya ng pagkaihi ay tumayo na siya pero muntik na siyang matumba nang biglang sumakit ang kanyang ulo at parang hinalukay ang sikmura niya. Mabuti na lang nakahawak siya sa gilid ng kanyang mesa kaya napabalik siya sa pag-upo. Sumandig na lang si Beverly at pinakalma ang kanyang sarili. Uminom din siya ng tubig para matigil ang pagsakit ng tiyan niya. Nang hindi na niya makayanan ang naramdaman ay isinukbit niya ang kanyang bag sa balikat. Bitbit ang susi at nagmamadaling umuwi ng bahay. Pagdating niya ay nawala sa isip ni Beverly ang na-feel na kakaiba dahil nakita niya ang boyfriend niya na sobrang gwapo na naghihintay sa labas ng gate. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Naisip ko na sunduin ka sa opisina mo. Napangisi si Beverly ng sobrang lapad. Lumapit siya sa boyfriend niya, may abs at bicep, tsaka ikinawit niya ang braso niya sa leeg nito. Tumingkayad siya para magpantay ang kanilang muka. Ang gwapo mo naman, pakagat nga. Kaya agad niyang kinagat ang gilid ng labi ni Bernard. Hindi din naman niya nilakasan para hindi masugatan. Grabe ka. Gusto mo talaga akong mapahiya. Napahalakak na lang si Beverly. Wala namang sugat, kahit tingnan mo pa sa salamin. Napapailing na lang si Bernard dahil sa ginawa niya. Pasok na tayo sa loob. Tumango naman si Beverly at magkahawak kamay silang dalawa ni Bernard na pumasok sa loob ng bahay. Napanganga na lang siya nang makita niya ang isang bouquet ng puting rosas kasamang isang maliit na regalo na nakapatong sa mesa. Hindi talaga mawawala ng sorpresa itong si Bernard kaya na-inlove na siya ng todo. Ang dami mo ng regalo sa akin. Noong una kasi ay malaking teddy tapos chocolate at marami pang iba. Tapos ngayon ito na naman. Hinila naman ni Bernard ang bewang niya palapit rito kaya napadikit siya. Kung anong magpapasaya sa'yo ay gagawin ko. Kinuha ni Bernard ang bulaklak at binigay sa kanya. Inaya naman siyang maupo sila sa sofa para buksan nilang dalawa ang maliit nitong regalo. Ano bang laman yan? Ngumiti sa kanya si Bernard. Hulaan mo. Nag-iisip naman si Beverly. Pwedeng kwintas o singsing? Tumawa naman si Bernard kaya napatawa na rin siya. Buksan natin para malaman mo. Binuksan naman ng nobyo at nakita niyang singsing ito na may diamond sa ibabaw. Naghihintay si Beverly kung anong sasabihin ni Bernard. Sobrang aga pa naman yata para mag-propose ang lalaki. Para saan ba yan? Hindi ko naman birthday. Ngumiti naman si Bernard na kinuha ang kamay niya at inilagay sa daliri niya ang singsing. Promise ring to. Bagay na bagay sa kamay mo. Thank you. I love you. I love you too. Napapikit naman si Beverly nang halikan ni Bernard ang labi niya. Nang gumabi pagkatapos nilang kumain ay tumambay sila sa loob ng kwarto. Si Bernard ay tahimik lang habang may pinapanood sa phone nito, siya naman ay nasa tabi lang ng nobyong nakahiga. Naisip niyang may ibibigay pala siya sa lalaki kaya dinaanan niya ito para makuha niya ang relo sa loob ng cabinet at ipinasuot kay Bernard. Regalo ko para sa'yo. Tiningnan naman ni Bernard ang pulsuhan nito at ngumiti. Salamat. Parang naiiya akong suotin to. Bakit ka naman mahihiya? Bigay ng may pagmamahal yan. Ngumiti si Bernard at tinalikan ng kamay niya. Salamat. Mahiga ka na. Matulog na tayo. Tumango naman si Beverly at humiga sa tabi ni Bernard.
Kinabukasan, pagpasok ni Beverly sa loob ng kusina ay nakaamoy siya ng mabahong amoy kaya hinanap niya kung saan at nakita niya ito sa mesa. Napangiwi siya dahil may manggang hilaw na sobrang asim ang itsura, nabalatan na at na-slice na. Napatingin siya kay Bernard na walang suot na t-shirt na pumasok sa kusina na may bit-bit na maliit na platito. Ano ba yung kasama ng mangga? Napakunot naman ang noo ni Bernard na nakatingin sa kanya. Hindi mo pala kilala yan? Sa bagay, rich kid ka. Bagoong yan. Sawsawan ng mangga. Subukan mo. Sobrang sarap. Napangiwi pa si Beverly na parang ginawang kanin ni Bernard ang mangga. Hindi man lang nito ininda ang asim hanggang sa maubos. Kumain ka muna siguro ng kanin. Sasakit ang tiyan mo niyan. Ang dami na nang naubos mo kanina. Nagbalat pa talaga ng mangga si Bernard at inubos nito lahat, pati na rin ng isang garapong bagoong. Okay na ako rito. Ano bang gusto mong kainin? Ipaghahanda kita. Anything. Wag lang yung kinain mo. Napahalakhak naman si Bernard sa sinabi niya. Bandang gabi ay hinila siya ng nobyo papasok sa loob ng kwarto. Tinulungan siya nitong makabihes dahil aalis daw sila ngayon. Sobrang excited pa nga ng aura nito kasi kakain daw ito ng maraming street foods. Alam naman niya ang pagkain na gano'n na kalimitang binebenta sa gilid ng daan pero hindi pa niya natitikman kasi hindi naman siya kumakain ng ganong pagkain. Nung nando na sila ay napangiwi si Beverly dahil kumain agad si Bernard ni hindi man lang nito naisipang ayain siya. Imbes mainis siya ay natawa na lang siya kasi para itong bata dahil ang sauce ay napunta na sa gilid ng bibig nito at nag-burp pa sa sobrang kabusugan kaya natampal niya ito nang wala sa oras. Sorry, nakalimutan yata kita. Ano bang gusto mong kainin sa mga yan? Natawa na lang si Beverly. Okay lang, busog pa naman ako. Hinay-hinay lang kasi sobrang laki mong tao tapos ang takaw mo. Napahalakhak naman si Bernard at agad siyang inakbayan nito. Nag-roam around the city silang dalawa ng nobyo. Kung hindi umambon ay hindi nila naisipang umuwi ng bahay. 3 buwan ang nakalipas ay okay naman ang relasyon nilang dalawa ni Bernard. Tinutukso nga siya ng kuya niya dahil kung hindi ito gumawa ng paraan ay hindi sila magkatuluyan ng lalaki pero nakatikim pa ito ng sampal sa kanya dahil pinagseselo siya nito. Buti na lang hindi nagalit. Samantalang si Bernard ay achievement para sa kanya ang makuha ang kung anong itinatangi ng kanyang puso. Isa na doon si Beverly na mahal niya. Kasama niya ngayon si John. Tumambay sila sa isang coffee shop dahil maulan ang panahon. Kalalabas lang ng bagyo sa Pilipinas kaya ganito. Kumusta ka na bro? Nagkaintindihan kayong dalawa ni Beverly? Pareho kayong tumaba. Nakangiting tanong ni John. Okay lang. Pero lakas kong kumain nung nakaraang buwan. Napahalakak si John. Para ka palang naglilihi kung ganun. Sabi ni John. Natigilan naman si Bernard. Napaisip din siya kasi sobrang biglaan ang pagiging ganado niyang kumain at napapansin din niyang tumaba din si Beverly. Sana nga. Para naman may bata na tayo. Bilisan mo kasi. Natatawang mando ni John. Ikaw din. Para sabay-sabay. Napangiwi na lang si John at napansin niya ang paglamlam ng tingin nito kaya tinapik niya ang balikat ng lalaki. Hindi ako pumasa kay Nina. Yun pala, may ibang gusto. Engaged na siya ngayon. Sabi ni John. Okay lang yan. Makakahanap ka din ng sayo. Tama, lalaki tayo. At may maayos sa trabaho kaya for sure, marami pa dyan. Sagot ni John. Tumangutango naman si Bernard. Habang nagmamaneho si Bernard pauwi sa bahay ni Beverly, ay naisip niya na gusto na niyang makasama habang buhay ang nobyo. Sa pagtulog at pagising ay ito ang gusto niyang masilayan kaya hindi naman pwedeng ganito lang sila palagi. Since maaga pa ay naisipan niyang gumala muna sa mall at tumingin-tingin ng magandang singsing para sa maarte niyang minamahal.
Kahit ilang buwan na silang magkasama, kaya kilalang kilala na niya ito at hindi talaga niya maialis sa babae ang pagiging maarte. Pero kasama naman yon sa minahal niya rito. Nang makahanap siya ng magandang singsing, ay pinalagay na niya sa lalagyan at binayaran. Nakangiti siya na parang baliw na nagmamaneho ng kotse. Hindi pa naman nila napapag-usapan ang pag-aasawa pero gusto na niyang magmadali para mabilis ang usad ng buhay-buhay. Pagpasok niya sa loob ay nadatnan niya si Beverly na nakasimangot at hindi niya alam kung anong problema nito. What's wrong? Hindi maipitay ang pagmumukha mo. Sumimangot si Beverly. Saan ka ba galing? Sa coffee shop kasama si John. Sinamaan siya ng tingin ng nobyo. Nang babae kayo, ganon? Napabuntong hininga si Bernard. Nilapitan agad niya si Beverly at niyakap ng mahigpit sa kahinalika ng sentido. Walang babae. Kami lang dalawa. Pwede ba yun? Ikaw lang naman ang laman nitong puso ko. Dahan-dahan namang napangiti si Beverly. Dapat lang. Nang gumanda ang mood ni Beverly, ay inaya niya itong lumabas ng bahay at magpahangin. Magkatabi silang dalawa ngayon ni Beverly habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Nakatitig lang si Bernard sa nobya na kasing ganda ng gabi. Kaya gusto niya itong gulatin. Hinay-hinay niyang inilabas ang singsing na nasa loob ng kanyang bulsa at agad siyang lumuhod. Will you marry me? Nagulat si Beverly at nanlalaki ang mga mata. Yes! Yes! Natawa naman si Bernard kasi sumobra ang pagsagot dahil sa excitement kaya isinuot na niya agad ang singsing pagkalapit ng kamay nito. Sobrang atat. Baka bawiin mo yung singsing. Imbes na maging emosyonal sila ay nagkatawanan na lang. Magkayakap silang dalawa ni Beverly sa ilalim ng madilim na kalangitan. Sa sumunod na buwan, habang si Beverly ay kabado kasi haharap sila sa magulang niya para magpaalam na magpapakasal na silang dalawa ni Bernard. And everything is going smooth. Dahil pumayag ang parents niya kaya ikinasal agad sila ng lalaki pagkalipas ng isang buwan. Masasabi ni Beverly na love moves in mysterious ways. Kasi kahit masama ang ugali niya at marami siyang nakaka-turn off na flaws, still may lalaki pa ring tumanggap at nagmahal sa kanya. Si Bernard, ang kanyang asawa. Sana malampasan nila ang mga problema na darating sa buhay nila at sa huli ay magmamahalan pa rin sila.